Hi there mga beloved yung soulmates, kamusta po kayong lahat? Andito ang piyong lingkod rin sa Tarot Channel para bigyan po kayo ng isang soulful and meaningful letter reading. Dito lamang po sa inyong lagi nabangan, sinusubaybayan ng pinakamalaren sa Tarot Channel. May kami ka-shoutout po sa lahat ng aking soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nanonood, nakasubaybay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta at pagmamahal. Kapag bago po kayo sa ating channel, ay nagustuhan niyo po ang ating reading ngayon, naka-resonate po kayo, ay mag-comment po kayo. Please do like and share na rin po. At huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe po. Kamusta po kayong lahat mga pinamahal kong soulmates? Pasensya na po. Humihingi po ako ng konting paumanhin sapagkat 4 na araw ang nakalipas na 4 days na wala po tayong upload. Medyo may mga bagay lang po tayong mga inayos ng konti, but don't worry, I'm still here. Magpapatuloy po na may bigyan kayo ng isang soulful and meaningful letter reading because I know na sobrang saya nyo that I am back po after a long time. Okay? I am praying and I'm hoping that you're in a good shape. Nasa mabuti kayong kalagayan, healthy kayo, safe, and of course, you're always happy. Laban lang po. Kakapasok pa lang ng taon, but parang ang dami ng mga challenges agad, di ba? Nararamdaman nyo din ba? But ganyan talaga. Okay? Ganyan lang talaga ang buhay, hindi mawawala. But what is important ay kung paano tayo lumaban at bumangon. Sige, ating pong reading ngayon isang bonus reading para sa ating mga pinakamalala sa sign ng Libra. Okay, Libra, para sa inyo to bonus reading. Alamin natin ang karagdagang mensahe ng universe para sa inyo. Okay, isang shuffle pa at kunin na natin yung 10 baraha, Libra. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, give us 10 cards for our bonus reading for Libra. Yun, at pag ganito po napakita, babalik natin. 10 baraha po para sa aming bonus reading for Libra, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Meron ng 2 na nahulog, kunin ko ito pangatlo. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Sa mga bago po, baka magtanong kayo, bakit po parang ang gulo ko mag-shuffle? But don't you worry, ganito po. At dyan po ako komportable. Balik po natin. At dyan po tayo nakakakuha ng mga magagandang barahan, ng mga tumatalon, tumatalsik. Okay, pakita ko lang sa inyo. Kaob natin. But itong tatlo, babalik ko din masyadong marami. Kailangan mga 1 o 2 lang na nahuhulog. Okay, yan. 4, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 6 pa ha? 6 na baraha pa para sa yung bonus reading. Kunin natin to. Okay, 5. Last 5 cards para sa iyo Libra. Bonus reading for Libra. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 6, 7. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Yan, may nahulog na 2. Libra, last 1 card mo para sa yung bonus reading, Spirit Universe, Spirit Guides. Ito, nahulog po. Okay? Kompleto na ang yung 10 baraha, Libra. Ayusin natin. And huwag na nating patagalin pa. Para sa yung opening card, Libra, para sa yung bonus reading, Temperance. Okay. Libra, nasa sitwasyon ka daw ngayon na parang hindi ka na makapagpigil, parang hindi ka na makapag-antay. Siguro, I can see her na parang medyo overwhelmed yung mga emotions ngayon. Parang di mo alam paikot-ikot na parang I can see her, parang hindi mo makontrol. Yan. Parang labas-pasok o hindi mo alam kung saan lumalabas ang emotions. I will tell you, Libra, na sa sitwasyon na yan, kinakailangan ng matinding disiplina, matinding pagpipigil, matinding pasensya. Kasi baka hindi maganda ang maging maidulot nito. I can see Libra, may mga Libra na, yun na nga, siguro may mga dahilan kung bakit talagang napuno na sila, parang malapit na makalis. Parang umaapaw na talaga yung bigasan na parang gustong-gusto nila talaga, siguro naabuso sila, parang masyado silang parang daming pangako, ang daming mga ganyan-ganyan, or maybe they're suffering from pressure also, kaya parang talagang gustong-gusto na nilang mag-erupt. It's like a volcano na talagang gusto na nilang sumabaw. But I'm telling you, Libra, please hold on.
controlling ito, this is not the best time. Hindi ito perfect time para sa mga bagay na yan. Hanggat kaya pang intindihin ang mga sitwasyon, hanggat kaya pang kontrolin, please, please. Baka ikaw ang mapasama dito, baka ikaw pa ang, kumbaga, malagay sa alanganin. Okay, Libra? Tingnan natin. But I can see here, it's like, overflowing or it's like overwhelming emotions. Queen of Cups, sabi ko sa'yo, be observant, kailangan mo ng pag-aralan ang mga desisyon na gagawin, ang mga salitang bibitawan. Queen of Cups represents, this is you, Libra, kailangan talaga wag padalos-dalos sa mga gagawing desisyon. Huwag basta-basta magtitiwala. Baka mamaya you're giving too much information sa mga tao sa paligid mo na pinakikisamahan mo. Ayan o. You need to carefully know everything first. Kailangan mo test the waters first. Kailangan mo muna talagang alamin ang lahat. Mag-research kung kailangan mag-research, magsiyasat. At the same time, have the discipline in controlling everything, especially emotions. Kasi di ba kapag yung emotions natin ay, kumbaga punong-puno natin, hindi natin makontrol, ang mabitawan nating salita ay hindi na ito maibabalik or lalo na kung makasakit ito ng kapwa natin. But this Queen of Cups is telling you, Libra, to be observant or to be vigilant as of now. Kailangan mo nang maging mapagmasid, pakiramdaman ang mga bagay-bagay ang mga tao sa paligid. Okay, pangatlo, tingnan mo, connected siya, Knight of Swords. Yung mga internal battles ka talaga nililabanan. Talagang, kumbaga, ano ba, please, parang sinasama sa sarili mo talagang, Diyos ko, isang ano na lang nito, isang mali pang hakbang nito, talagang, hahampasin ko na to, parang ganun. Look at that, talagang, you're very irritable. Parang talagang, I cannot blame you. Parang hindi kita masisisi kung bakit nasa sitwasyon kaya talagang punong-puno ka na sa tao na to, sa sitwasyon na to, sa mga bagay nito. Ito yung Knight of Swords, so talagang, nagtitimpi ka talaga, nasa loob-loob mo lang, talagang, sa loob-loob mo lang talagang galit na galit ka na, sa loob-loob mo talagang gusto mo na manapak, parang ganun, talagang grabe. So, parang abuso na to But this Knight of Swords is telling you also that fought your battles, labanan mo yung internal battles mo in a calm way, in a parang reasonable or in a diplomatic way. Kung pwedeng daanin sa mabuti mahinahon na usapan, kailangan mo talagang gawin ito. Sabi ko, ulitin ko, baka ikaw mapasama kapag gawin mo or mag-respond ka na sa hindi magandang paraan. Okay, Knight of Swords, Libra, you need to calm, especially this year of the fire horse, magiging fiery ang lahat. Sabi ko nga, kailangan lahat, it's all for the all animal signs, lahat ng zodiac signs, kailangan maging matutunan ang pag-control sa mga emotions because of the fire, magiging madalas yung sagutan, mga konti-konti lang magiging irritable yung mga tao. Kaya kailangan kung ikaw kaya mo pasensya kung ikaw na lang yung umiwas, please do it. Okay? This Knight of Swords, meron talagang mga internal battles sa loob mo na ikaw lang, kumbaga, ikaw lang nakakaalam, Libra, at the same time, kinokontrol mo lang. Okay? Kumbaga, hinahabaan mo pa yung pasensya mo. Pang-apat, yan, Knight of Wands. Pagkagaling sa Knight of Swords, here you are, Knight of Wands. Kailangan mo talagang, kung hindi mo na talaga kaya, Libra, kung baka punong-puno ko na, at least ikaw na muna, umalis ka na muna, magmuni-muni ka na muna, magbakasyon ka na muna para at least ma-relieve, mabawasan. Kasi kapag lagi mo nakikita yung tao na yan, look at this one, Knight of Wands, kapag lagi mo nakikita yung mga bagay na, lalong-lalo na kapag you are expecting something na hindi na dumadating, yung Three of Pyramids, maybe you're expecting na parang, ganito, makakamit ito, but syempre mapafrustrate ka, makakadagdag pa yan then sa init ng ulo mo, okay? If you can, Libra, is ikaw na mismo ang umiwas, ikaw na muna magpakalaylay, ikaw na mismo muna ang gumawa ng paraan para at least to cool your head or parang ma-settle down yung emotions or yung mga bagay-bagay. But this is not, sabi ko nga, this is not the best time para gumante or gumawa ng paraan kasi wala namang maitutulong yan. Siguro imbes na maybe hindi natin alam kung anong dahilan bakit hindi nila ma-fulfill or maibigay sa'yo yung mga bagay-bagay na yan. It's because the universe has other plans. Maybe pinahintay ka lang, tinitest ka lang, but please, sabi ko nga,
ikaw na mismo muna ang gumalaw, ang kumilos, gumawa ng paraan para maibsan o mabawasan yung sakit ng ulo or yung frustrations na nararamdaman mo as of the moment. Okay? Panglima, Ace of Wands. Look at this one. You need to settle down kasi may resolution sa lahat ng mga bagay na yan. Oo, siguro, isipin mo, ay, wala nang pag-asa. Hindi na ako mababayaran ito. Hindi na ako babalikan ito. Hindi na ako sisiputin ito. Hindi ko na makukuha yung project na yan. Hindi na ako mapopromote. Kaya napupuringot ka. Kaya parang you're being burned out. But this Ace of Wands is telling you, Libra, you will get it. Makukuha mo ito. Mapapasayo ito. Everything will fall into place for you. Mag-work ang universe para sa yung favor. Sabi ko nga, kailangan mo lang talaga ng konting pasensya pa sa mga bagay-bagay. But you've been promised by the universe with a good thing ahead na parating para sa iyo. Okay? Kalma na. Everything will be alright. Everything will be fine, Libra. But this is not the best time para gumawa ng action na hindi magiging maganda ang makakalabas. Kasi mag-ripple effect ito pati ikaw. Hindi lang ikaw yung babalikan, but of course, your family members, masisira ka. Pang-anim mong bara, second row, look at that one. Sabi ko sa'yo, the cards are not lying. Nine of Swords, Libra. Burnout na burnout ka. Stress na stress ka sa sitwasyon na ito. Hindi mo naman ginusto ito. It's because sa sobrang pag-care mo, pagtiwala mo sa mga tao, itong naging sukli, ito yung naging balik. But I am telling you, that's part of the universe plan. Drain ang energy mo. Drain ang emotions mo. Bagsak na bagsak ka. But sabi ko nga, because of the Ace of Wands, there's a resolution with everything. Libra, I'm telling you, kailangan mo lang talagang lakasan pang loob. Please, I am telling you, ako nakikiusap sa iyo. Wag na muna, baka ang dami mong naisip, baka gusto mo lang mag-file ng kaso, baka gusto mo lang ipatawag sa kung ano tong mga bagay, at least, konting pasensya pa. Masusolusyonan ang lahat. You just need to calm down. You just need to settle down a little bit. Okay? But this Nine of Swords is just showing na talagang you've been drained for a long time. Na-drain na talaga yung energy mo itong nakarang araw. Okay? Drain ka. Pampito. Oh, look at that. Sleepless nights. Of course, pinapakita talaga, Libra, hindi ka makatulog. Kasi isa din sa hindi makapatulog, kakaisip mo sa mga bagay na yan. Ano ba? May solusyon pa ba ito? Mababayaran pa? What I mean, kung ano darating pa ba ito sa akin? Pinaghirapan ko to Hindi ka makatulog. That's why I'm telling you. Please, kung kaya, relax ng konti. I know that you've been anxious na. Nagkakaroon ka na ng anxiety. I will not say the word. But talagang papunta na doon. Of course, hindi kita masisisi. Hindi kita masisisi, Libra. Nine of Swords, here you are, sleepless nights. Ang dami bumabagabag sa sipan mo. Sabi ko, balikan natin yung Ace of Wands. You've been promised with resolution. Masusolusyonan ang lahat ng yan. As of now, kung mapanood mo ito, you just need to calm down. Kailangan mo munang mag-settle ng konti kasi everyday na lagi ka mag-iisip, hindi ka makatulog. Baka yung health mo maapektuhan sa kakaisip. Baka pumayat ka, baka tumaas ang blood pressure mo, whatsoever. Of course, sabi ko nga, hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Hindi natin kontrolado ang mangyayari sa buhay natin. That's part of all the processes. Need to calm down, please. Hindi na ito maganda. Magkasunod pa sila nung Ten of Swords. Talagang madidrain ka nito. Yung mental health mo, maapektuhan, Libra, bahala ka. Okay? Sabi ko nga, diba? Ikaw na muna kung lumayo-layo. Kung may probinsya, umuwi ka na muna. Kahit isang buwan, malayo muna sa mga toxicities. Kailangan mo muna mabawasan. Talagang papatong-patong yan everyday. Talagang parang bulkan yan na pag hindi na nakontrol, sasabog talaga yan. Pangwalo yun. Ito na. Page of Cups. There's a resolution. There's a harvest season. Ayan yung alon na yan, yung mga problema yan, yung mga current situation mo. But here you are, mapapagtagumpayan mo. Despite sa alon, bakit makakakuha ka pa rin ng cups na may laman isda? So it means you will overcome this. Ikaw mismo lang makakatulong sa sarili mo, Libra. Ma-overcome ang lahat ng ito. You just need to hold on to your faith with the universe and God. Kailangan mo samahan ng tiwala, disiplina, control. At the same time, kailangan mo talagang tumayo at lumaban.
here you are. There's a result ko sa inyo. There's always a solution with the problem. Kailangan mo lang tulungan ang sarili mo. Okay? Libra, nakikinig ka? Nine card. Oh. The death card, this is not literally dead or mamamatay, but new beginning. Okay. The death card represents transformation kasi kapag may nawala, may papalit. Maybe siguro kung ma-frustrate at parang you think that parang wala ng pag-asa pa. But don't you worry, with this death card, the universe is telling you may parating, may papalit, na something big. Something extraordinary for you, Libra. Okay? Maybe you don't understand ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Hindi mo naiintindihan kung bakit nangyari ang lahat na to. But the universe is telling you, with this death card, there's something big, there's something new na parating sa buhay mo. Parang talaga, hindi natin kontrolado. Kapag isang bagay na wala, hindi natin kontrolado yun, kailangan natin tanggapin. Masakit man ito. But ang lagi natin isipin, hindi mawawala yan, hindi yan tatanggalin kung walang kapalit. 10th and last card, tapusin natin itong bonus reading mo, Libra. With the 7 of Cups. There's a lot of options coming on your way. Sabi ko nga sa'yo, ayan o. Death card, may kapalit, itong kapalit. Ikaw ang mamimili. Mga bagong pintuan ng opportunities sa partang sa Libra, at ikaw ang mamimili. Okay? Isn't it a good problem? Di ba magandang problema to? Ikaw ang mamimili naman. So, walang masama. Walang problema sa pag-restart. Starting from scratch. Walang problema doon. Magsimula muli sa zero? No, of course. Walang masama doon. Kasi kapag napapapekto ka na sa sabihin ng iba, of course, magiging masama yon. You will be frustrated. But here you are, you need to focus on rebuilding yourself, Libra. You should always think that hindi natin kontrolado mga bagay-bagay. Ang isipin mo lang ay may universe tayo, may Panginoon tayo na siyang nakakaalam ng lahat at siyang magbibigay ng solusyon at magpapromise sa atin ng mas magandang future. Kapag may natanggal, may nawala, may kapalit na mas maganda. A lot of options are coming in your way, Libra. Don't worry. Okay? Cheer up. May magandang mga bagay na parating sa buhay mo. And that's it. Ang isang napakagandang soulful and meaningful na tarot reading natin pinagsamahan. Thank you so much mga kapinamahal kong Libra na soulmates. I'm praying na maraming nasa sign ng Libra makapadluto ngayon. And again, kapag nagustuhan niyo pong ating reading at naka-resonate kayo, mag-comment kayo, like and share. Of course, huwag kalimutang mag-subscribe and welcome to our channel. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating reading na pagsasamahan. Nasaan mo kayo naroroon? Ano man ang ginagawa niyo? Mag-ingat kayo lagi. God bless us all.